Of the Lord, hallelujah. In the presence of the Lord, na kapaghuan sa atong kusog, kapaghuan sa ato ang gugma, ato kaniya, no? I-prepare the presence of God kung ato mabati ang presensya sa Ginoo, maabtik ta. Ang akong pagpasidaan nga ang tanang magpatalinghog sa mga pulong sa propesya niining basahuna kung adunay mga dugang niini bisan unsa kaniya ipadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahuna 19. O kung adunay mga taktak ug mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesya pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug diha sa balaang syudad nga gisgutan niining basahona. Muna nga kita dili ta mo puno, dili pud ta mo kulang sa pulong sa Dios nga atong nahibal-an dinhi sa Biblia. Arita sa non-canonical prophecy by non-writing prophets, wala isulat. The second level of prophecy is non-canonical prophecy. By non-writing prophets, these are non-canonical prophecy, are not recorded in details, wala kini siya gi-record, no? The Bible frequently talk about non-canonical prophecy without providing much explanation or description from the content. There is a 2 Chronicles chapter 9 verse 29. Nine verse 29. Karon ang uban nga nagbuhat karon ang uban nga mga buhat ni Solomon nga sinugdan og katapusan, wala ba sila nagisulat diha sa kasaysayan ni Nathan nga manalagna ug sa pagtagna ni Ahias nga silinghon ug sa mga panan-aw ni Ido nga manalagna may tungod kang Jeroboam ang anak nga lalaki ni Bat. Now the rest of the acts of the Solomon first at last that they not written in the history, Nathan the prophet, not in the prophecy of Ahijah and Shilonite, and in the vision of Edo and Sir concerning the Jeroboam and the son of Nabat. Mo ni siya sikan, mo ni siya nagdiri naghisgot kini kanato nga ang gibuhat ni Solomon gikan sa sinugdanan, the first to last were written in the records of Nathan and the prophet, but we do not have any details, wala tay mga detalye aning about sa non-canonical prophecy. Muna nga dinhi sa asa nakasulat dinhi sa 2 Chronicles 9:29. Munang ang non-canonical prophecy by believer with spiritual gifts or specific situation. In the New Testament, there are instances where believers empowered by the Holy Spirit. Moni nga, diha sa bagong kasulatan, na-instant nga makadawat dayon ang kanang magtutuo makadawat dayon sa baptism of the Holy Spirit. Munang mayon sila nako nga nangutan nga tingano mga manaamang kaana di man dugay naman ko nagsimba, wala man jud ko makadawat og mga inaana nga nang speaking of tongues. Iko depende na sa ato ako kanang unsa gyud ihatag na sa Ginoo ko pangayuan na sa Ginoo kay ihatag na niya. Deliver non-canonical prophecy prophesies to address a particular need of situation. Muna nga nay uban makadawat, nay uban dili nga dili pa jud nila makuan ang nga pag-speaking in tongues, pag-ampo sa kanang pinulungan nga nagkalain-lain nga mga kanang kalain-laing mga lingwahe. Unay sa in Acts 11
verse 27-28. Tas there is Acts 11, 27-28. Ano niya? Ug unya ni adto mga adlaw dihay mga propeta gikan sa Jerusalem nga naglugsong adto sa Antigua. Ug ang usa kanila nga ginganlan si Agabo, mitindog og pinaagi sa espiritu mitagna nga moabot ang usa ka dakong gutom sa tibuok kalibutan ug tungod man nahitabo kini sa paghari ni Claudio. No, nahitabo kini ang ilahang mga panagna na isa ka propeta nga nagtagna siyang maabot ang kagutom sa tibuok kalibutan. Mo na dinhi sa New Testament no nga diskutan ni Agabus o ni prophet nga diyan sa Jerusalem. Una na siya no nga nagprophesy siya nga naay kagutom nga moabot sa kalibutan throughout the Roman world. A non-canonical prophecy by all believers for general exhortation. This non-canonical prophecy is available to all believers for general exhortation. Exhortation muna nga. Available. Pwede ka makakuha na ni kanang isa ka magtutuo. Now let us learn how to distinguish between canonical and non-canonical prophets in order for us to understand these 4 levels of prophecies. No? Dini sa daan sa Old Testament prophet and New Testament apostle. The Old Testament writing prophets and New Testament apostles and canonical prophets. They had a unique and divine authority to speak the God's words na sila'y unique na inistoryahan nga na sila'y authority, na sila'y otoridad sa pagsulti pa sa pulong sa Ginoo. These prophecies later become the Holy Scripture. Their messages are timely, timeless, not limited to a specific time period, but are relevant for all the time. Kanang ang ilahang ilang pag-prophesize sa maong mensahe kanang maluntaron dili kay naghunong-hunong no magmaluntaron. And the role of the Old Testament was to speak God's word. Muna ang role sa Old Testament nga mosulti sa kanang ipadayag sa Ginoo nga mga pulong, no, that would later be prophesied become the Holy Scripture. But in this role changed in the New Testament. In the New Testament, Jesus and the apostle were the ones who were used by the Holy Spirit to produce the Scripture. In Hebrews chapter 1, verse 1-2. Sa daghan og nagkalain-laing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Apan niining kaulahian mga adlaw siya misulti kanato pinaagi anak nga iyahang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang pinaagi kang bisa kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Muna nga anha na ito kuano nga muna na ipadayag diha no sa New Testament nga ang bahin aning canonical na mga pamagdiri sa ikado says the prophet of prophesying. We must distinguish between the prophets and the people who are prophesying. Muna nga atong makailata nga ang tanan mananagna pero dili tanan makatagna. Napoy uban dili baya pud mainsakto ang pagtagna, ang pagsulti nila no. All prophets prophesy but not all who prophesy are prophets in the Old Testament.
Ang di sa Old Testament, ang uban mga prophecy, magkasukuan sila, magkatagna sila. Muna in the Old Testament, Moses is the prophet, but the elders who prophesies are not. In Numbers chapter 11, verse 24 to 25. Og diri atong mga kabayan, og migula si Moses, og gisulti niya sa katawhan ang mga pulong ni Jehova. Og gitigom niya ang kapituan ka mga lalaki sa mga ansyano sa katawhan. Og sila gipahimutang niya sa paglibot sa balong-balong. Og si Jehova mikunsad sa panganod, og gisulti kaniya, og bikuha sa espiritu nga diha sa ibabaw niya, o gibutang kini sa kapituan ka mga ansyano o natabo nga mipahabilin ang espiritu diha sa ibabaw nila, panagpanagna sila apan wala na sila magpadayon. Gikuan na ang balaang espiritu na natulog ani nga baba daw na 24 nga nanaog, no? Gipahimutan sila sa balong-balong kay kanang nakadin gisulti niya sa katawan nga ang pulong ni Jehova gitigom niya ang mga katawhan mo na nga ang nakakuan ng mga ugos pa no. Thank you. Na si Jehova mikunsad nanaog siya gikan sa panganod ug misulti kaniya ug mikuha sa espiritu nga diha sa ibabaw niya ug gibutang kini sa kapituan ka mga ansyano ug nahitabo nga nagpabilin ang balang espiritu dito sa mga katawhano ngayong mga tao magipili sa Ginoo ibabaw nila no diha sa ibabaw nila panagna sila nahimo silang mananagna propeta nahimo silang propeta apan wala sila nagpadayon muna nga usahay no makada